kanser, diabetes, sakit sa puso, atay, bato at naku, napakahabang listahan ng mga karamdamang nagpapaikli sa ating mga buhay at nagkakait ng pagkakataong mamuhay ng lubos. Inakala ng ilan sa mga nakilala naming pasyente na wala ng pag-asa na sila'y gumaling. Pero kung paanong nanumbalik ang kanilang lakas sa tulong ng isang inumin, yan ang itinuturing daw nilang himala at ipinagpapasalamat, Doctor, I am healed. Himala naman din nasa tao din. Nang nilikha ng Panginoon ang mundo, ito'y isa ng himala. At sa lahat ng kanyang mga nilalang, tayong mga tao ang pinakamagandang himala at pinaka nakikinabang sa iba pang himala na likha ng may kapal. Ang mga punong kahoy nagsisilbing silungan. Ang yamang dagat hatid na may pagkain. At ang mga halamat prutas sa paglipas ng panahoy natuklasang nagpapainam ng kalusugan. Pilipinas ang isa sa mga bansa sa mundo na pinakamaraming halamang gamot. Meron siyang enzymes, meron siyang mga antioxidants, meron siyang mga minerals and vitamins na talagang nakakatulong sa pagpapagaling. Pero sa kabila ng mga biyayang ito, hindi pa rin natin mapigilan ang pagkakaroon ng malubhang sakit. Katulad na lamang ng mga nakilala namin sa Bayombong, Nueva Vizcaya. Si Bonnie. Sinong mag-aakala na siya'y 18 taong gulang na? Tsura niya para 10 years old, ano? Gano'ng katagal ka nang tumigil sa pag-aaral mo? 4. 4? 4 na taon? Anong sabi ng doktor sa inyo? Ang suggest nila sa akin, daling ko dahil kasi may kailangan may drainage yung kanyang dugo para mapalitan. Sabi ko naman, wala naman po kami kakayahan. So hindi pa rin talaga kayo sigurado kung ano ang sakit ni Bonnie? Diniretsa na po ako ng doktor niya. Sakit niya, bumagsak sa cancer. Tinamaan daw ng sakit sa buto si Bonnie. Hindi tumangkad at hindi makalakad. Kaya naman malaki ang panghihinayang ng kanyang mga magulang. Bonnie, ano ang pangarap mo sa buhay? Gusto ko pong mag-architect po. Bakit naman yun ang pangarap mo? Minangailangan po sa akin ng tulong po na hindi ko lang kaya nagpagawa po ng bahay. Ako na po mismo pupunta po. Halos maubos naman ang ari-arian ni Julius dahil sa sakit sa bato. Kidney ko may nana daw. Hindi ako makaihi. Pag nasobrahan ng pag-inom ng tubig, hindi na ako makahinga. Kada buwan, humigit kumulang 10,000 piso ang kanilang ginagastos para sa gamot at dialysis. Ang nahirapan po ako sa pag-aalaga sa mga bata, lalo na sa mga allowance nila sa pagpasok nila sa school. Pangangailangan namin sa loob ng bahay doon po. Kasi siya lang po ang nagtatrabaho sa amin. Itong si Tikboy, mayroon namang lupus. Ang lupus kasi ay isa sa mga autoimmune diseases. Yung immunity mo na dapat gamitin mo pangontra sa sakit, yun mismo ang umatake sa sarili mo. Unti-unti siyang nananayaya, nag-iba ang kutis at hindi na makalakad. Anong nararamdaman mo ng mga panahon na yun? Nanana yung mga kamay ko na noon, ma'am. Saka dami kong iniinom na gamot noon, halos 14 na tablet. Bakit nagnanana yung kamay mo? Dito daw lumalabas yung mga dumi ng katawan ko. Sabi mo, tinaningan ka na? Ako ganun, tinaningan na ako noon. Tapos tumawag na sila ng mga magtatasal sa akin. Yun. Parang nawalan na ako ng pag-asang gumaling noon. Para sa mga kapuspalad dating kababayan dito sa Nueva Vizcaya, ay halos tanging himala na lamang ang kanilang inaabangan at inaasahan sa tuwing ang isa sa kanila ay magkakaroon ng malubhang karamdaman. Kamakailan lamang, isang grupo ng mga espesyalista ang dumayo para sila at ang halos 300 pa nilang kababayan ay tulungan. Bit-bit din nila ang pulang inumin na isa daw alternatibong produkto na makakatulong sa kanilang kalusugan. Ito rin ang pulang inumin na siya daw
nakapagpaliit ng tiyan ng mga biktima ng schistosomiasis sa Trento, Agusan del Sur. Ang pangunahing function niya ay mag-cleansing. At saka isa pa to, nakakapag-provide din siya ng sustansya sa tao. Isang buwang regular na pag-inom ng nasabing inumin. Si Bonnie, naging magana kumain. Si Julius, naging madali ang pag-ihi. At si Tikboy, uli nang naghahanap buhay. Ang kamay o ano ba naman ang makikita mo dyan? Parang wala na yata ang nana ito. Wala na nga ma'am, magmula nung nag-take ako ng reduce, pag nagdudumi na ako, nag-normal na yung dumi ko. Dahil yan ang nakakatulong sa'yo, di yan ang itutuloy namin ibigay sa'yo. Tapos tanggapin mo ito, munting alalay lang ito galing sa wallet ko. Ha? Salamat po. Okay. Mula nung uminom ka ba, ano ba ang naging pakiramdam mo? Maganda po yung kutis ko po na bumabalik po sa dati po. Itong buto niya po ito napakalaki, ma'am. Napakalaking ganyan. Pagka nakaupo siya ganyan, hindi mo makikita na may daan siya dito. Opo, ma'am. Dati-dati hindi niya ito may galaw. Ngayon ay kumuyakoy niya ng gano'n. Ito po, regalo ko sa inyo. Ayan, painumin niyo siya. Thank you po. Medyo mahal, pero ayan, tsaka ito para sa kanya, oh. Kung ano kailangan niya. Kunin mo. Magpapagaling ka, ha? Opo. Bagamat may pagbabago na kay Bonnie, may nagmagandang loob na dalhin siya sa Maynila para ipasuri pa. Magandang balita at isa na namang himala, pwede pa daw malunasan ang kanyang sakit. Pag hindi pa sarado yung mga buto, there is a chance with growth factor injection na baka tatangkad pa siya. Ayon sa mga espesyalista, mahigit 60% ng iba't ibang sakit ay mula sa maduming bituka. Tama yun kasi lahat ng lumalabas na dumi doon, pag hindi yan nailabas, i-absorb yun ng mga ugat na nandun sa colon. So, iikot yun sa katawan natin. Kaya't importante na magkaroon ng regular na cleansing o paglilinis ng bituka kada 3 buwan. Yung mga kinain mo na ilang araw na o ilang linggo na, no? Makikita mo doon palang lalabas. You'll be surprised. Kasi nga, dumidikit sila doon sa wall. No? Yung pagdikit na yun, nakikreate siya ng sugat. Yung sugat na yun, doon nag-uumpisa yung tinatawag nating colon cancer. Wala naman daw himala sa pulang inumin. Ang bisa daw nito ay mula sa mahigit 30 katas ng gulay at prutas na mula sa kalikasan. Napansin ko na lang, everyday, no? Yung aking pagdumi, very regular. Magmula no, nawala yung discomfort dito sa aking kanang abdomen. Nakakatulong din sa diabetes dahil pinabababa din ang blood sugar level ng katawan. Naramdaman ko nung nag-inom ako, parang hindi nag-anong kumirot. Tapos nung hindi nang masunod sumakit. At saka mga 1 linggo pa, parang medyo lumiit-liit na doon sa reduce na iniinom ko. Ang himala ng buhay ay nagsisimula nga daw sa tamang pangangalaga ng ating sarili. Hindi ba't ang ating katawan ay siyang templo ng ating kaluluwa? At bagamat ang ating buhay ay may hangganan habang tayo'y nasa lupa, pagkakataon nito para tayong gumawa ng tama at pagbuksan ng pinto sa langit. At magagawa lamang natin ito kung ang ating katawan ay nasa tama rin.